buhay at ministeryo natin. Oh, hallelujah. Sa gitna man ng problema, magpakita tayo sa Panginoon. Sa gitna man ng pagsubok, magpakita tayo sa Panginoon. Huwag natin itago ang ating sarili. Alam ko, malimit na naririnig yung pagmira na hindi kailangan ng doktor yung walang sakit, kundi ang kailangan niya yung may sakit. Amen? At kailangan natin ang Diyos, hindi lang sa panahon maayos tayo, hindi lang sa panahon pinagpapala tayo, mas kailangan natin ang Panginoon sa panahon lalo na bumabagyo ng pagsubok, bumabagyo ng problema, lalo na sa panahon feeling mo hindi mo kaya, feeling mo hindi ka capable. Mas kailangan natin ang Panginoon. Mas kailangan natin ang Panginoon. Hindi natin pwede itago yung sarili natin na magpapadala tayo sa kahinaan. Yes, sa kahinaan. Realidad, pero hindi dapat maging mentalidad na Kristiyano. Dahil kahit natin mapagtagumpay ng bagay na sabi ng Panginoon, sa John chapter 16, ito parang lang sa atin. Sumutok ito, marami kayo mararanasan kapigatian. Ngunit taksan niyo ang inyong loob ng pagtagumpay ko na. Pag sinabi ng pagtagumpay na, wala ng power sa buhay natin yun. Yan, nangyayari lang mga kapatid na magtagumpay, ang mga pagsubok, problema sa buhay natin, mga kapatid, kapag yung ating pananampalataya hindi po sa Diyos. Alam ko mga kapatid, hindi isang beses lamang tayo nakakaranas ng krisis sa buhay. Marami ng panahon sa buhay natin, dumaan tayo sa bankruptcy, dumaan tayo mga kapatid sa financial instability. May mga dumaan na rin katapusan sa buhay natin. Amen. May mga dumaan na rin kahirapan sa buhay natin. Amen. Minsan tayo kinapos, minsan tayo nawalan, pero hindi naman tayo pinabayaan. Kaya sabi ng awit na inaawit natin madalas, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan siya'y wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Hindi ba't wala? Hindi ba't wala? Pinatulayan sa atin ang ating Panginoon na hindi niya tayo mababayan at hindi niya tayo iiwan. Ang pangako niya sa mga apostol sa Matthew chapter 28, hanggang sa katapusan ng mundo, kasama niyo ako. Sasamahan tayo ng Panginoon. Gumawa man ang mundo, maglaho man ang buhay natin, pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hindi magbabago. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya inahabol tayo ng Panginoon. Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalinlangan? Kung naniniwala ka sa ang Diyos, pag sinabing sa ang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat. Pag sinasabi mo sa buhay mo na siya ang Panginoon, ibig sabihin, siya ang master mo, siya ang bahala sa kailangan mo bilang alipin. Alam ko, minsan na natin, madalas na natin nagagawa na mag-improve tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na magpagamit ng todo, ibigay ng buhay, ibigay ng finances. At alam ko, hindi natin maikakailan na kung paano kumilos ang Diyos, paano naghimala ang Panginoon, paano tumugon ang Panginoon sa buhay natin. Ay, nagpapasalamat ako sa buhay, naaalala ko nga, meron tayong prayer and fasting sa church, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may mga problema inaayos ang Diyos. May mga pagsubok na tinatapos ang Panginoon. May mga karamdamang pinapagaling ng Diyos. Amen. May binabalik ang Diyos at may sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Church, wala akong duda sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Wala akong makita kadudahan, pag-aalilangan sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon, magpagamit sa ministeryo ng ating Diyos at ipakita ang ating sarili sa ating Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Ang ministry nga hindi mo ministry ng Diyos yan. Ang gawain hinahawakan mo, hindi mo gawain yan. Gawain yan ng Panginoon. Now, sa pamagitan ba ng pananampalataya, magpapabaya tayo? Sa pamagitan ba ng pananampalataya, mga kapatid, ay maging isip wala na tayo? No. Sa pamagitan ng pananampalataya, sinasabi natin sa Panginoon, nandito ako, Diyos, hindi ko kontrolado ang lahat.
limitado man ang kaya kong gawin, limitado man ang kaya kong ibigay, pero sa iyo ako nagtitiwala. Yung hindi ko kontrolado, ikaw na ang bahala. Yung hindi ko kaya, ikaw na ang bahala. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1, sa kasiguraduhan, sa katibayan sa mga bagay na hinihintay, at katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita. That's why sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng kalakasan, nagkakaroon po tayo ng determinasyon magpagamit sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalataya din sa Diyos, kung kikilos ang ating Panginoon. Amen? Naalala niyo ba kapag ang Panginoon ay pinapagaling sa bagong tipan, siya nagkatawa-tawa, sabi ng Panginoon, mangyayari ang iyong hinihingi sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Sapagkat napakalaga sa Diyos na meron tayong pananampalataya. Pero ngayon, Paul says sa is, na meron rin, wala pananampalataya, sino hindi maging kalabot sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, ay lumalapit sa Diyos, ay naman sa mamatay ng Diyos, asal na napagbigay ng ganti sa mga nagsisitawag sa Kanya. Amen? Pananampalataya. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. At kahit ang pananampalataya diyan ay sinusubok ng problema, ang pananampalataya ito tinagal natin sa Panginoon, inuusig. Dumadaan sa iba't ibang problema ng buhay. Pero hindi po tayo dapat matakot. Hindi po tayo dapat, mga kapatid, magkubli ng ating sarili. Nalala ko sa Diyos sapat, ay kahapon Pastor J. Paul. Lulusogin sila ng Mayonita, Amonita at Moabita. At pagpaharihan sabay-sabay na lulusog sa bayan ng Huda. At sabi ng Bible, mga sa 2 Chronicles chapter 20, si Josaphat ay nilid niya ang buong Juda. Sabi niya, manalangin tayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, sila'y pamalagang hanapin ang Diyos. Sila'y nanalangin at nag-ayuno sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? May mga laban sa buhay na hindi natin kaya. Kailangan natin ang tunay ng Diyos na pinag-ilupan natin. At higit sa lahat, hindi lang bilang natin, bilang tatay, mga pwede, ikaw lang ang papasa ng problema. Isama mo yung buong sambahayan. Isama mo yung buong pamilya. Maglingkod tayo sa Panginoon, manampalataya tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin. At ano yung nangyari sa kanila, mga kapatid? Verse 15 to 17, habang sila, mga kapatid, ay nagtitipon, habang sila ay nagpupuri sa Diyos, habang sila ay nagdalaman ng pagsamba sa ating Panginoon, ginamit si Propeta Hazel. Ang sabi ng Propeta, O Juda, sabi niya kay Josaphat at sa buong Juda, huwag kayo matakot sapagkat ang pakikipaglaban niya ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Tingnan niyo po yung nagagawa ng tao, hallelujah, sa gitna ng takot, alingan ng problema, nagpapakita sa Diyos. Naglilingkod pa rin sa Diyos. Hinahanap pa rin ng Diyos. Tingnan niya resulta. May pangusap ang Panginoon. Kaya kung hindi mo kaya, umatid ka ng fellowship pa rin. Kahit hindi mo man kaya, magsimba pa rin tayo. Kahit hindi mo kaya, mag-ministry pa rin tayo, mga kapatid. Bakit? Yung hindi natin kaya ng Diyos. At may pangusap ang Diyos sa atin. Yung laban na yan, hindi niya yan laban. Laban niya ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi tayo magiging isigo lagi. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ipoposisyon natin ang kapangyarihan, ang ating buhay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung saan tayo gawain, doon tayo magpoposisyon ng ating sarili. Lord, have your way. Hallelujah. Lord, kumilos ka, Panginoon. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng daan. Ako'y tulungan mo. Ako'y hawakan mo. Ako'y saklolohan mo. Amen. At nangyari sa buhay ni Josaphat, na umarap siya sa mga kalaban, yung kalaban dapat nilang patayin, sila yung nagpatayan. Tingnan niyo yung kayang gawin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Napaka-imposible sa paningin ng tao, pero walang imposible sa Panginoon. Amen. Yung hindi kaya, sabi ng kanta, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya.
sa Panginoon. Tunay, lahat ng imposible sa buhay natin, sa ministeryo natin, na tinanggap natin sa ating Panginoon, kaya yan ng Diyos. Again, hindi mo yan ministry, hindi mo yan gawain niya ng Panginoon. Siya ang bahala sa iyo, siya ang bahala sa atin. Ikaw at ako bilang lingkod ng Diyos, makitaan lang tayo ng katapatan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Makitaan lang tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kikilos ang ating Panginoon. I remember sa Matthew chapter 15, oh hallelujah, yung babaeng Cananea o yung sermonisang babae, sabi na sa Panginoon, Guro, yung babaeng anak ko ay inaalihan ng demonyo. Pero hindi sumagot agad ang Panginoon, mga kapatid. At ang sabi mga ng Biblia, yung mga nagat, pinapatahimik pa yung babae kasi maingay. At habang maglalakad ang Panginoon, mga kapatid, nandun yung babae sumusunod. At ang sabi sa kanyang Panginoon, hindi marapat kunin sa anak ang pagkain at ibibigay sa aso. Pero ang sabi ng babae, oo, Panginoon, pero ang mga aso man ay naghihintay ng bumong na malalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon. Nang marinig yun ang Panginoon, natig yung kanyang puso, sabi niya, kay laki ng pananampalataya mo. Amen. Kahit maliit na pananampalataya yan, bastaan niya sa harapan ng Diyos. Yung maliit kayang palagi ng Panginoon. Hallelujah. Yung konti kayang palagihin ng ating Panginoon. Basta natin yung ating magsisikap, natin yung ating determinasyon, and mga regilan sa atin dito, dala-dala natin yung pagkaunting pananampalataya. Walang masama, kasi mismo mahalaga sabi na sa Panginoon, O Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya. At hindi natin kinakailangan mag-pretend, hindi natin kinakailangan magpanggap sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin magpakumbaba na malapit, Panginoon, yung maliit gamitin mo, yung konti gamitin mo, yung hindi mo kaya gamitin mo, yung hindi mo kaya, hindi kontrolado gamitin mo, Panginoon. Amen? Yung tayo kikita natin kung ano yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay natin. Sa mga kapapastors, mga kapatid na mga problema para sa kanilang mga church buildings, ang Diyos ang bahala sa atin, mga kapatid. Keep on serving, keep on preaching the Word of God. Magpalayo lang, patuloy lang, mga kapatid, sa pangangalaga ng kaluluwa. Magpatuloy lang tayo sa misyon ng ating Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga miyembro na tutulong sa ating ministeryo, mga kapatid. Amen? Amen? Napatunayan ko sa ministry ng my church, yung kailangan ng pastor para makapagpatid ng gawain, binibigay ng Diyos. Alala ko ng patayo kami ng kapilya sa Dagmay Church, mga kapatid. Meron doon mga kapatid ng karpintero, meron doon may-ari ng lupa, meron mga kahoy, nakapagpatistis kami, mga kapatid. At meron kapatira, may-ari ng buhanginan. Tunay, pag-misyon ng Panginoon, siya ang bahala sa pag-misyon. God's will, God's will. Hindi tayo mababayaan ng ating Panginoon. Bakit? Ang kailangan lang natin sa Kanya magtiwala. At isa lahat, mga kapatid, mangisda tayo sapagkat may kapatiran dyan at tawagin ng Panginoon. May mga tao na gamitin dyan ng Diyos, mayaman man o mahirap, pero may gagamitin dyan ng Panginoon para tulungan tayo, mga kapatid, na ubos at kadawain ng Panginoon. Pag-inisap tayo, harya. Amen. Pangaral ng pangaral. Bisitahin natin ang bisitahin, mga kapatid. Higit sa lahat, mangisda lang tayo, mga kapatid. May mahuhuli tayong isda. Amen. At magagamit natin pang-ulam. In spiritual aspect, mga kapatid, mangaral lang tayo ng mangaral. Humayo na tayo ng humayo, mga kapatid. Pag nangaral tayo, may gigilosin dyan ng Diyos sa puso nila. Mararamdaman nila ang tuloy ng pag-ibig ng Diyos. Mararamdaman nila na ito'y hinaatay nilang paglilingkod sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Mararamdaman ng mga tao ang ating inisyonan ng kapatid na ito yung paglilingkod na kailangan nila. Amen. Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga miyembro. Mga pastor, tandaan niyo po yan lagi. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng miyembro. Ang gawin lang natin, mga kapatid, patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Isang araw, yung mga bagay na hinihingi natin, mga kapatid, inaasa natin sa gawain ng Panginoon, ipoprovide ng ating Panginoon.
Amen? Wala lang pong aatras, wala lang pong tatakas, wala lang pong masasabing ayaw ko na magpastor. Mga kapatid, kahit mahirap po ang gawain ng Diyos at mahirap ang ministry sa Panginoon, yakapin natin. Amen? Mas okay na mag-suffer tayo ngayon at mag-enjoy tayo sa susunod na panahon kaysa namang mag-enjoy tayo mga kapatid ngayon at mag-suffer tayo sa susunod na panahon. Sabi ko kanina mga kapatid, kahapon kagabi, biyahe kami papuntang lugar dyan. Ang dami namin nakikita mga pagkain. Mga pagkain pa naman na hindi nagpapakita pagka hindi ka gutom at hindi ka nakayuno. Narunong gusto kaaway, nagpapaaway ng uso, nagpapakita talaga, mga kapatid. Sabi ko sa Panginoon, Lord, okay lang po, maghirap kami ngayon. Kung magkatagumpay kami pagkatapos ito. Amen? Kesa naman, Lord, paisi lang kami. Wala kaming ginagawang sakripisyo sa ministry. Wala kaming ginagawang pagsisikap sa FCJC. Wala ito ang blessing. Amen? Wala ito tunay na magpapala sa atin pong Panginoon. And church, okay lang, maghirap tayo ngayon. Sabi ko sa mga kasama ko, kay Brother Ray at kay Brother Harley, kakain din tayo. May panahon lang talaga na hindi pagkain. May panahon naman na kakain tayo. Amen? Sabi ng kahapon, kagabi ng exhortation ni Sister Jean, may panahon sa lahat ng bagay at panukala sa silong ng langit. May panahon para mabusog ang ating katawan. May panahon para gutumin naman natin ito. May panahon, mga kapatid, ng pagtatalagang pagkahanap sa ating Panginoon at kailangan natin magsakripisyo, kailangan natin maghirap, mga kapatid. Alam nyo, yung danger sa panahon natin ngayon, o yung panganib sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kapag yung mga manggagawa, mga kapatid, o sa ibang gawain, sa ibang church, yung mga manggagawa, wala ng sakripisyo, mga kapatid, nakikita natin yung kanilang ministry bumabagsak. Because hindi ito ministry ng tao, ministry ito ng Panginoon. Ang kailangan yung ginagawa ng Diyos, partner yung isang lingkod ng Diyos at yung manggagawa na nagsasakripisyo, naglalaan ng panahon, oras para sa ating Panginoon. And yung anointing, yun yung pinakamalaga, yung anointing marabay sa ating ginagawa. Hallelujah, yun yung habol natin. And especially kung bakit natin ginagawa ito, kasi gusto natin ang anointing sa Panginoon. Na Lord, bawat gagawin namin, Panginoon, pagpapalain mo kami. Bawat gagawin namin, Panginoon, makita ng mga tao yung kamay mo. Bawat gagawin namin, makita ng mga tao yung provision mo. Bawat gagawin namin, makita ng mga tao, Panginoon, himala yung milagro mo sa buhay namin, Panginoon. Amen? Yung mahalaga doon yung anointing galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Para effective po tayo ginagamit ng Diyos. Church, yung nga sabi ko, mahirap man. Maglalaan na tayo ng panahon. Maglalaan tayo ng sakripisyo. Pero ang katumbas ng lahat ng ito ay anointing galing sa Panginoon. Kaya pagpalain ng Diyos ang buhay natin. At makikita natin, mga kapatid, kung paano tayo ginagamit ng Diyos powerfully, effectively, efficiently, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi ko sa katabi mo, tiis lang muna. Tiis ganda muna kayo mga nanay. Mga tatay, tiis lang muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Hanggang bukas na lang po tayo mga kapatid. Matitikman naman yung lugaw, yung aroma ng aros kaldo mga kapatid. Matitikman din po natin yan. Yung masarap na kanin na niluto sa pamamagitan ng sinang panggato mga kapatid. Matitikman din po natin. Hindi ko po kayo ginagutom mga kapatid, kundi ini-encourage ko po kayo. Kakain din tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bukas mga kapatid, magpapahanda tayo. Ay, sorry lang. Hindi naman natin pinipilit ng ating mga nanay. Pero sana bukas ay may buffet. Makakauwi-uwi mo lang mga kapatid. Amen. Pero ganun pa man mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kahit hirap, nag-enjoy tayo. Hallelujah. Amen. Kahit ang hirap, kahit ang init, kahit masakit sa katawan, pero nag-enjoy po tayo mga kapatid. Praise God. Nalala ko mas masasal din siya si Sora Grace. Kapos, sumabay sa atin yan mga kapatid. Pero kaya sa lang diwin,
Isipin na lang natin yung diwit, yung kasala dyan mga kapatid. Talagang nakakaubos ng lakas. Papunta pabalik. Pumunta pa ng Kalapiri kagabi kasi nag-exhort, makakulo sa lamay. Grabe. Amen. Kung isip natin mga kapatid na, bakit natin ito ginagawa? Alam niyo, mayroon ako isang kapatid na nakausap. Trinitarian siya sabi niya, bakit pa kayo nag-aayuno? Pwede naman tayo pagpalain ng Diyos. Pwede naman tayo gamitin ng Panginoon. Kahit mga ayuno na yan. Sa isip ko mga kapatid, Kristiyano ka ba talaga? Kung Kristiyano ka, iisa tayo ng paglilingkod, dapat naiintindihan mo kami. Sabi ko sa kanya, kung bakit kami nag-aayuno bilang Pentecostal, kasi ang gawain ng Panginoon ay gawain niya. Hindi namin gawain. At kailangan namin maglaan ng panahon sakripisyo para yung gagawin ng Diyos, kaakibat kami. Yung gagawin ng Diyos, halos sa pamamagitan ng buhay namin, sa pamamagitan ng ministry namin, ay patuloy na magpapagpesyo ang kapangyarihan ng Diyos. Para yung glory hindi sa atin, yung glory sa Diyos. At yung success hindi sa atin, success sa Diyos. Amen. Because we are called not to earn the glory, but to reflect the glory. Yun yung kailangan natin. Yung makita sa ating buhay, yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko kanina, doon sa mga tao, kasi na napapabaya at walang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon, tignan niyo po yung paglilingkod nila. Question natin. At tignan niyo yung ministry nila mga. Doon lang, nasa comfort zone lang nila. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos matili sa ating comfort zone. Hindi siya nakasanayan lang natin. Kailangan natin mag-evolve. Kailangan natin mag-elevate. Kailangan natin mag-improve. Church, kailangan natin mag-mature. At kailangan natin pumasa ng bigat. Kailangan natin pumasa ng responsibilidad bilang Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi na ito yung panahon para mag-expectings. Hindi na yung panahon para mag-isip. Wala tayo. Ito na yung panahon para maging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kung hindi pa tayo naiintindihan ng ibang tao, naiintindihan tayo ng Panginoon. Kung hindi mo tayo naiintindihan ng ibang tao, makapagkakampihan ng Panginoon. Amen? Magpatuloy lang tayo. Palagpatin ng Panginoon, mga kapatid. Andun sa kwento ni Josaphat, sa Ikalampan, Kapitulo 20, ang sabi ng Biblia, as sila'y tumalagang hanapin ang Diyos. Ngayon, yung term na hanapin ang Diyos, galing sa salitang Hebreo, mga kapatid na Natan. Ang sabi ng Natan is to give, to set. Talaga binigay niya yung buhay niya. Inilaan niya talaga para sa gagawin ng Diyos. Kasi alam niya, yung bagay na ito, yung paikipaglaban ito, yung hamon ito, ay hindi niya laban. Kailangan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At nung kanyang ibigay yung kanyang sarili, hallelujah, nung kanyang ilaan yung kanyang buhay, yung kanyang panahon, sa pananalangin, pagpupuri, at pag-ayuno, nakita niya kung paano pamilas ng Diyos. Hindi na sila yung lumaban. O nandun sila, mga kapatid, pumunta pa rin sila doon sa lugar ng labanan, pero hindi na sila lumaban, yung Diyos na nakipaglaban sa kanila. Naniniwala ako, mga kapatid, sa panang ito, pagkatapos sa ating gawain, may problema aayusin, may pagsubok at tatapusin, may karamdaman pagagalingan. Amen, amen. Claim it, church, claim it, hallelujah. May problema aayusin again, may pagsubok at tatapusin, may karamdaman pagagalingan. Hallelujah! Yes! Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Binigay na natin sa Diyos ang lahat. At alam ko, ibibigay natin sa Diyos ang lahat bukas. Siya ang bahala sa titira. Siya ang bahala sa niyalikaya. Siya ang bahala. Mahalaga, nagpapatuloy tayo. Mahalaga, naglilingkod tayo, nagtitiis tayo, mga kapatid. Siya ang bahala sa ating mga kapatid. Hallelujah. Maring niyari alam, yung mga pagsubok ang iba dito bago pumunta ng church. Hanggang ngayon, may inaalala ng pagsubok. May inaalala ng problema, paano ba ito matapos? Church, ibigay na lang natin sa Panginoon ng ating sarili. Siya na ang bahala, mga kapatid. Siya na ang bahala. Ay sa suffering na yan, sa pagsubok na yan, kung nagpatuloy ka sa Panginoon na binigay mo ang buhay mo sa Diyos, dadali yung anointing ng Panginoon.
Naalala ko yung Panginoong Jesus sa Matthew chapter 26. Nasardi siya na Gethsemane. Sabi niya, Ama, kumari lang. Malapasan ko ang saro ng pagdurusa nito. Pero hindi ang kalooban ko ang mangyayari kundi kalooban. Pwede siyang umatras, pwede siyang tumakas, pwede niyang bawiin yung kanyang misyon, at hindi na itapos sa krus ng Kalbaryo. Pero kung hindi niya ginawa yung dapat niyang ginawa, wala tayo ngayon sa kalagayan ngayon. Walang kapatawan ng kasalanan. Lahat tayo ang pupunta ng impyerno dahil wala tayong kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo Jesus. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, naging malaki ang impact sa buhay natin. At sa paglilingkod natin, sa magsasakripisyo natin, na bagaman pwede natin sabihin na ayaw ko na, gusto ko na i-withdraw yung lisensya ko kay Bishop at magbalik na ako bilang ordinaryong miyembro ng simbahan. Kahit nararamdaman natin mga bagay na yun, magpatuloy tayo. Magpagamit tayo, mga kapatid. Sabi nga doon sa naman ko magabi, oo, malayo ka na. Oo, malayo ka pa. Pero malayo ka na. Amen? Ilan pa natin naglilingkod sa ating Panginoon? Matataas na dito namin yung 20 taon, 30 taon namin, o 40 years na paglilingkod sa Panginoon. Oo, malayo pa tayo. Pero malayo na rin tayo. Malayo pa yung pupuntahan, pero malayo na rin naman yung pinanggalingan. Alam mo yun. Amen? And hindi ako naniniwala malayo pa tayo. Malapit na tayo. Come on. Malapit na tayo. Yung mga senyales, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah! Yung mga problema, yung mga dilubyo, yung mga bagyo, yung mga sakit, ibig sabihin yan, malapit na tayo magtapos. Di ba sa nag-aaral, elementary man, high school o college, the more na pabigat yung level, kung first year high school ka, medyo easy pa yung pinag-aaralan, second year, katamtaman, third year ay malala, at fourth year mas malala. Di ba? Pataas yung level, patapos ka na patapos, at malapit ka na malapit sa graduation. Amen? At para babae na nanganak, kapag nag-labor ng malala ang nanay, isang babae, ibig sabihin, malapit na si Judith. Malapit na yung kanyang kapanganakan. Ganon din sa buhay natin. Kapag nakikita natin ang mga bagay na ito nangyayari na, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, kapag nakita ninyo ang kasukla-sukla na kalapastangan siya sabi na agad ni Propeta Daniel, tumingalaki sa langit sapagkat malapit ang inyong katubusan. Amen. Praise God. Malapit na ang Panginoon. Malapit na sukla yung ating paghihirap. Malapit na tayo kumain, bukas, hindi yun. Malapit na tayo magtapos sa problema ito. Amen. Church, dito ba sabi sa katabi, kunting tiis pa. Sabi ng kata, kunting tiis na lang, di na magtatagal. Ako'y babalik na. Di ba? Sa iyo, pakabot ang Panginoon sa atin. Diba? Di ba tayo? Basta, kinuha ko na yung lyrics, mga kapatid, para lang mabigyan natin ng magandang punto. Amen? Pero, malapit na bumalik ang ating Panginoon. Amen? Sige lang, sacrifice pa more. Fasting pa more. Amen. Sabi na iba, sige, fasting pa more. Sige talaga, fasting pa more. Kasi naman nagpa-fasting tayo, naman nag-iirot tayo, naman naglalaan tayo naman naglalaan tayo naman sa Panginoon. Nagtataw ang Diyos sa mga kaluluwa. Amen. Amen? At may ginagamit ang Panginoon para maging lingkod niya sa kanyang gawain. Kaya mga kapatid, kung meron po dyan kinakausap ng Panginoon wala pa kahapon, tawagin nyo na. Kausapin nyo na ang Panginoon. Huwag na matagal-tagal mga kapatid. Huwag na magpag-Jonas-Jonas. Tatakas ka, di ka makakalayo, ibabalik ka rin sa kalooban niya. Amen? Yan ang isa natutunan ko sa ministry mga kapatid. Kung tumawag ang Panginoon, sagutin na, ayusin mo. Sagutin na, mga kapatid. Naniniwala ko may kinukundi ang Panginoon, tulungan mo yung pastor mo, tulungan mo si Bishop, ibigay mo yung buhay mo sa ministry, ibigay na. Amen. Huwag na magtira, ibigay na sa Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos ay laan din sa buhay po natin, mga kapatid. Amen. Kahit may test of faith, may blessing ang Panginoon.
Yung kahalagahan kapag nag-show up tayo, yung kahalagahan kapag tayo ay nagpapatuloy sa ministeryo ng ating Panginoon, binibless tayo ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 25? Doon sa napagkatiwalaan mga kapatid na yung dalawa naging 4, yung 5 naging 10. Ano sabi ng Panginoon? Good and faithful servant, welcome. Diba? Pumasok ka sa aking karyan. Mag-isa ka sa aking kagalakan. Eh, doon sa isa. Sabi ng Panginoon, ulahin ng masama at tamad. Grabe naman. Kasi gusto ng Panginoon sa atin, magpatuloy tayo, magpagamit po tayo. Yung pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin, ipagamit po natin sa ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin mga kapatid yung babae na si Rodisa kanina, na yung kananay, ano yung lesson na nakita ko doon mga kapatid? Hindi dahil malupit ang Diyos kung bakit hindi siya sinagot. Ang gusto niya ituro sa atin mga kapatid yung maging desperado. Na kung bang wala kang tugol sa panalangin, kaya mo ba maging desperado? Hallelujah. And then yung alam ko, hindi naman tayo nag-protect, nag-fasting, wala kahapon ang nagsabi hanggang bukas, ay ibibigay agad ng Diyos ang ating mga hinihingi. Pero kahit pa hindi pa muna ibigay, handa ba tayo maghintay? Pero hanggang hindi na nangyayari yung ating panalangin, handa ba tayo magpatuloy? Yun eh. Yun yung lesson niya sa Kananea. Anak, gusto ko ba ng the best para sa iyo? Anak, hinihingi ko pa yung lakas mo. Hinihingi ko pa yung panalangin mo. Hinihingi ko ba maging desperado ka? Patuloy ka manalangin, patuloy ka magayuno, patuloy ka dumalo. Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Kaya-kaya ni Jesus na tayo pagpalagin, higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating hinihiling. Ang kailangan ng Diyos yung pagiging desperado. At alam ko, agree kayo minsan, may mga panalangin tayo sa Panginoon na hindi natin agad narinig ang tinig ng Diyos. At hindi natin agad nakikita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Pero kapag tahimik ang langit, ibig sabihin na hinihintay pa ng Panginoon yung gagawin mo. Yung pagiging desperado natin, yung hinihintay ng Panginoon natin. Amen? Kasi pwede naman pagulit agad ng Diyos, pero hindi ma-develop yung ating pong pagpapasensa. Hindi ma-develop yung ating pananampalataya. Para makikita lang natin, ay, Diyos ba, parang genie. Lahat ng kanya mo, ibibigay na agad. Pero hindi ganun ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, bago ibigay sa atin yan, ready tayo. At bago ibigay sa atin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan tayo. At nakita ng Panginoon sa atin na tayo ay faithful na naglilingkod sa Kanya. Na kahit yung pagsubok problema, nagpapatuloy ka. Kahit yung problema pagsubok, nandilingkod ka. Kahit yung problema pagsubok, nanditiwala ka sa Kanya. Yan ang gusto ng ating pong Panginoon. Kaya sabi, di ba, sa talatang ating madalas na narinig, sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya, hanapin ninyo ang Kanyang, unahin ninyo ang Kanyang kaharian. Ang Kanyang kapir. Ang lahat ng bagay idadagdag sa atin ng Diyos. Iba to sa teolohiya ng sanlibutan. Kasi sa kanila, sa sanlibutan mga kapatid, to see is to believe. Bago ako maniwala, pakitaan mo muna ako. Pero sabi ng Panginoon, kung sabi ng Diyos, kahit wala pa, unahin mo lang ako, lahat ng bagay idadagdag ko sa iyo. Hindi na basta sinabi ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo kailangan. Sabi niya, lahat ng bagay na kailangan mo, idadagdag ko sa iyo. Amen. Kaya napakalaga po na pagbibigay ng sarili, magtatalaga ng sarili sa Diyos. Unahin na natin siya. Alam ko, minsan na natin nagagawa yan eh. Kaya alam, may mga pagsubok problema sa buhay natin na nagiging dahilan o rason para tayo ay manghina, tayo ay mawala ng kumpiyansa sa ating Panginoon. Pero kung makikita natin track record ng Panginoon, mga kapatid, wala yung sabi. Mula noon hanggang ngayon, kaya sabi ng 13 ng Hebreo, si Yesu Cristo ay taas siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyong panahon, sa iyong Diyos ng panahon ni Daniel, na nagtakip ng bibig ng leon, sa iyong Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, doon sa naglalangag ng hurdo, na hindi sila iniwan ng Diyos. Sa iyong Diyos na sumama kina Moises para makatawid ng dagat at pula. At sa Diyos na sumama kay Joshua na lumakad ka kami papunta ng Kanaan
ilog ng Jordan. Kaya sabi ng katay, save God, made the way. Siya ang Diyos na kumikilos. Siya ang Diyos na gumagawa. Unahin lang natin ang ating Panginoon. And church, nais natin may correct sa buhay natin. Hindi natin dapat hinahanap ang Diyos para lang sa milagro. Maling motibo po yan. Sabi ng Revelation chapter 4 verse 11, O marapat ka o Diyos sa aming pagsamba. Pag sinabing marapat, nararapat. Pag sinabing nararapat, para sa Kanya yun yung bagay na yun. Yung paglilingkod, yung pagpupuri, yung pagsamba, nararapat sa Kanyang pangalan. Hindi natin ginagawa yun dahil dala ng ating pangangailangan. Yan po nais natin ituwid sa mga kusama na ito. We don't worship God for healing. We don't worship God for breakthrough. We don't worship God for restoration. It flows, sabi nga, it flows when we worship Him. Dadalo yan pag pinuri natin siya. Dadalo yan pag inura natin siya. Dadalo yan kapag sinamba natin ang Panginoon at kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos. Bakit? Lahat ng kailangan natin, lahat ng bagay ibibigay ng ating Panginoon. And bago kami sabihin sa Kanya, bago kami pumunta kahapon, alam na yan ang Diyos na kailangan ko. Kaya ang pagdating gagawin mula ngayon, start kahapon ngayon hanggang bukas, uunahin lang natin ang Diyos. Yung mga prayer request na inyong nilista, alam na yan ang Diyos. May proseso ng ginagawa dyan ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, nasa isip mo pa lang, alam na ng Diyos. Kaya kahit hindi mo nasabihin sa Kanya, alam niya kailangan mo ng kagalingan, alam niya kailangan mo ng milagro, alam niya kailangan mo ng ayuda sa ministeryo, alam niya, magpatuloy ka lang. Give yourself unto God. Because mayroong epekto yan sa ating Panginoon mga kapatid. Church, this is a declaration. Hindi mo alam kung ano ang inahanda sa iyo ng Panginoon ngayon. Come on. Again, hindi natin alam kung ano yung mga hinahanda ng Diyos sa ministry natin ngayon. Hindi pa natin nakikita kung ano yung hinahanda ng Diyos. Pero naniniwala ko mga kapatid, may ginagawa ang Panginoon. May pinaproseso ang Panginoon sa buhay natin bilang mananampalataya. Magpatuloy lang, magpagamit lang, ibigay lang ang buhay sa Panginoon. Yung dapat natin gawin na natin, sabi nga ni Pastor. Wala tayong titira, mamatay na tayo mamatay sa Panginoon. Wala tayong titira. Dahil ang buhay natin, hindi buhay sa mundo ito. Ang buhay natin ay sa Panginoon natin. Alala sabi niya po sa Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, kayo dating patay mo, kayo muling binuhay. At ang buhay na inyong na muling binuhay sa inyo ay hindi para mabuhay kayo sa inyong sarili, kundi para kayo ay mabuhay kay Kristo Jesus na namatay para sa inyo. Ang buhay na ito hindi na para sa atin pong sarili, ang buhay na ito para sa ating Panginoon na ibigay na natin ang lahat sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Yes, church, I believe may kapagalingan sa panalangin sa Panginoon. Wala akong duda. Kaya tayo nagkaroon ng mga katugunan sa Panginoon sa mga nakalipas nating buhay. Sa mga nakalipas nating kahilingan ay dahil sa prayer natin sa ating Panginoon. Naalala ko yung ating L3 noon, panalangin na natin sa Panginoon, tinugunan ng Diyos, tagatay ng sasakyan. May mga gawain tayo noon na hindi pa nagbubukas ngayon, laman na ng prayer noon, nagbukas at nagdalaga ng pastor doon. May mga kalawang tinawag ng Diyos doon, mga kapatid. Ilan tayo sa recipient, ilan tayo sa beneficiary noon, ng mga panalangin noon, mga kapatid. Amen. Na ginawa ng ating pong Panginoon. Isa tayo sa mga nakilabang sa mga pagpapagal. And wala po akong makita duda sa kapangalihan ng panalangin. Pero as ko ipabo sa atin mga kapatid, hindi na ito yung panahon para lang manalangin tayo.
we must preach the message, the gospel from Jesus Christ. Kung ano yung mandato sa atin, mamaya hindi tayo pastor, pero wala tayong mahiya na nangangaral ng salita ng Diyos. Inisipin mga kapatid, ako'y perfectong tao, no. Struggle din ako. Isa rin ako nagsisikap na gawin ko ano yung nais na pala sa buhay ko. Ano man nakikita niyo sa aking social media account, wala yun kung inisipin yung mga bagay na yun. Kapwa niyo rin ako naglilingkod sa ating Panginoon. Kapwa niyo rin ako nananalangin sa Diyos, gamitin mo buhay ko. Kapwa niyo rin ako nananalangin sa Panginoon, Lord, maging vessel kami ng katwiran mo, maging vessel kami, Panginoon, na kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. E nanayos ng Panginoon sa buhay natin ay umaga na ito, mga kapatid. Yes, let's pray. Pero kailangan natin mangaral. Kailangan natin humayo. Kailangan natin magsalita. Kung may panahon na pananahimik, may panahon na magsasalita. And this is the right time para magsalita na tayo. Magbahagi tayo. Kung may kakilala tayo, may kamag-anak tayo, mga kapatid na gusto natin madala sa Panginoon. Kung natin pagkatiwala sa ating pastor, ikaw na, i-back up ko kami, i-back up ko yung pastor, i-back up ko si bishop, pero ikaw ay kinakailangan mag-asikaso sa sarili mo. Let's pray and preach the word of God. Let's pray and share the gospel. Let's pray. Why? Kung mananalangin na tayo na mananalangin, walang maliligtas. Ang pananalangin niya na mag-o-offer sa tao ba kapatid para sila'y pasukin ang kabila ng Diyos. Pero merong mandato ang Panginoon sa atin, Matthew chapter 28, go ye therefore and teach all nations. Amen. Mga kapwa ko pastor, yes, mahirap ang ating kalagayan. Pero hindi lang tayo dapat manalangin. Gusto ko sabihin ko na may pag-ibig at pagkakaba. Hindi lang tayo dapat manalangin. Mangaral na tayo. Magtawag na tayo ng mga kaluluwang ililigtas ng Panginoon. Bakit ang sabi ni Paul sa Romans chapter 10, paano sila sasampalataya kung walang mangaral sa kanila? Amen. Amen mga pastors. Paano sila tatanggap sa Diyos kung walang mga aral sa kanila? Yes, we must pray, but we need to preach the right. We need to preach the truth. Panahon na para mag-asikas tayo. Ano man sabihin nyo ngayon, wala po akong pakialam. Nais ko lang sabihin sa atin ngayon kung ano nilalagay ng Diyos sa aking puso. Let us pray and preach. Huwag na tayo magtago. Magpakalalaki tayo. Magpakatapang tayo sa ating Panginoon. Marami sa atin dito nag-asper, magkaroon ng magandang meal room, magkaroon ng magandang simbahan, pero wala tayong ginagawa, nananalangin lang tayo. Hindi masama manalangin, pero humakbang na tayo. Gusto natin maligtas sa mga tao sa paligid natin, pero wala tayong pangaral na gagawin. Mali rin yun. Yes, alam nyo ang mga apostol, tinuruan sila ng Panginoon manalangin. Kaya ang sabi na, hallelujah, thank you Jesus. Ang sabi ng Matthew chapter 26, nung marating ng Panginoon yung mga alaga, si Pedro, Juan at Santiago, na natutulog, sabi ng Panginoon, hindi pa kayo makatiis na kahit oras man lamang. Amen? Pero kahit sila, tinuruan sila manalangin ng Panginoon, hindi nawala sa kanila yung pandak ng Diyos, yung Great Commission. Pumayo kayo sa sanlibutan. Gawin ninyong alagad ang mga bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ituloy sa kanilang lahat na inuutos ko sa inyo. Sabi ni Pastor Lalo kahapon, we must pray and nag-pray siya sa church. Walang problema doon. Nag-pray tayo lahat. Mag-pray tayo lahat. This is the right time to pray, yes. Pero after nito, we must preach. Lumabas tayo ng church. Mangarap tayo mga kapatid. Amen? Amen? Hello, amen. Come on. Amen. We must pray and we must preach. Hallelujah. Hindi ito para sa ating sarili. Para sa gawain ito ng Panginoon. Sabihin na natin, desperado tayo. Pero gagawin na natin pa rin kalooban ng Diyos. I'm not here to hurt you, but to encourage you. Gisingin kayo, mga kapatid sa Panginoon. Kung mas bata pa sa inyo, di ba mas matanda pa dapat makaisip? Amen? Di ba mas matanda pa dapat magkaroon
dedikasyon ka sa bata. Amen? Hindi ko sinasabi ito dahil opinion ko lamang. Meron akong basihan mula sa salita ng ating kong Panginoon. We pray, yes, and we need to preach. Because there's an effect of giving ourselves to God. May bigat, may totoong blessing, may revival, nandun yung anointing sa pagbibigay ng sarili sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, this is an apostolic preaching. Kailangan natin magkasikaso. Kasi kung puro panalangin ang gagawin natin, mga kapatid, talagang limitado lang magagawa natin. Kung si Bishop lang palagi ang mga ngaral sa iba't ibang distrito o municipality ng Palawan, ano ang mangyayari, mga kapatid? Si Presbyter Stanley tumatanda, si Bishop tumatanda, ilan sa atin tumatanda. And nalulungkot ako sa mga generation natin sa panahon ng mga young people. Dahil parang walang gusto sumunod sa yapak ng ating Bishop at mga Presbyter natin. Takot, lagi. Paano yung pangarap ko? Paano yung kinabukasan ko? Paano yung plano ko? Nalulungkot kami, mga kapatid. Nalulungkot ako. Parang walang gusto sumunod sa yapak na pinapakita nila. Pero tayo na mga buhay pa, tayo na mga malakas pa, gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Gawin na natin kung ano yung nararapat, mga kapatid. Huwag na tayo matakot, huwag na tayo mahiya, mga kapatid. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Sorry. Mahal po ang pamunuan ng FCJC. Mahal po ang future ng FCJC. Hindi ko lang iniisip yung present condition ng FCJC. Yung future ng FCJC. Dapat meron pa rin mga aral ng salita ng Diyos. Dapat meron pa rin hindi takot. Dapat meron hindi nahihiya. Umalis tayo, mga kapatid, sa atin na kagabihan at atin na kabisnan. Again, hindi habang panahon. Kahit ako, anak ako ni Pastor Sandy, hindi lahat ng panahon kasama ko siya. Even si Bishop, hindi lahat ng panahon kasama natin siya. This is a wake-up call. Paano kung wala na sila? Paano kung wala sila sa ating buhay? At tayo na lang ang matitirang lalaban sa hamon ng buhay. Sana matagpuan pa rin tayo ng Panginoon ang sisikap, nagpapatuloy, nagtataguyod kahit hanggang kamatayan. Kagaya ng mga apostol na sila yung apospos ng Espiritu Santo sa Acts chapter 2. After noon, matapang sila nangaral. Matapang sila ng taguyod ng apostolikong pangaral at salita ng ating Panginoon. Again, church, hindi ko sisimplihan ang salita nito. Ang pag-amin tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan tayo ng ating kapitbahay. Kailangan tayo ng ating community. Kailangan tayo ng ating barangay. And paano sila sasakalakaya? Paano sila maglilingkod? Paano nila malalaman ang katotohanan? Paano sila magigising yung panahon ito? Hindi na natural. Kundi ito'y galit na ng Diyos. Kung walang mga aral sa kanila ng salita ng ating Panginoon. Kailangan nila tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba tayo tumayo? Pwede ba tayo kumawag sa ating Panginoon?